Today, we're gonna have a 37 weeks appointment and isi-check na rin nila if open na ba ang ating cervix or hindi pa. So, we're on our way to our 37 weeks appointment papunta sa aming clinic. 5 to 10 minutes lang naman yung biyahe, so hindi kami medyo nagpapanik dyan. Umagang-umagang ate mo girl ay nag-lip tint at lipstick para sana hindi mahalata yung ating kaputlaan kasi ako'y kinakabahan na talaga that time. I did my research about the cervix check or dilation check kung paano siya ginagawa. The night before, kinondisyon ko na ang aking puso at utak na tayo ay masusundot for today's video. Pahapyaw lang yung mga vlogs ko dito sa clinic at hindi rin ako mag-vlog later pag ginagawa na ng aking OB. Ayaw ko rin naman expose yung mga tao-tao dito sa clinic kasi medyo confidential at respeto na lang din sa kanila. Today is my usual checkup, so nag-blood pressure and tinimbang na rin ako at ang ate mo ay dumagdag na naman ng 1 kilo. Nandito na kami sa loob ng room, hinihintay na lang namin si OB. Etong si Dad ay pa-chill-chill lang pero hindi siya masusundot for today. At ako naman sa kabilang banda hindi mapakali, nag-i-inhale, exhale, breathing exercises, nagme-meditate na nga yata ako dyan. At ayun na nga, nasundot na ang ate mo girl. Dumiretso kami dito sa Walmart after nung appointment. Sabi ko ay kailangan pa nating maglakad-lakad ng madami at magpakatagtag ng madami. Kasi ang ate mo buntis ay 0 dilation pa at the moment. We're 37 weeks and sarado pa daw ang ating cervix. Aaminin ko, medyo nalungkot ako ng very slight. Kasi sa mga nakikita ko or napapanood ko, meron na silang progress pagpatak ng 37 weeks. Sabi ko sa dami kong ritual na ginagawa, may pineapple juice, may red raspberry leaf tea, may curbside walking everyday, 0 dilation pa pala tayo hanggang ngayon. Pero ang good news naman nun, tama pa rin yung pwesto ni baby, nasa ilalim pa rin yung kanyang ulo. Healthy naman siya, walang ibang concern, healthy naman din ako. Sabi lang ni OB na tumaas yung ating blood pressure. Hindi naman ako high blood usually, pero ang hula namin kasi before ako dinilation check ni OB, merong mommy sa kabilang room na dinilation check ng aking OB bago ako. At si mommy ay medyo nagsisisigaw at naghihihiyaw ata sa sakit. Hindi ako sure. Kaya nung kinuha ang aking presyon ay medyo siguro na pataas. Pero nothing to worry naman daw. Sabi ni OB 37 weeks is a little bit early pa daw, so wag tayong mawalan ng pag-asa. Meron tayong another appointment for 38 weeks next week. Tayo ay madadilation check and membrane sweep na for next appointment. At meron na naman tayong another na paghahandaan. Sabi kasi nila kung ang cervix check ay tutusukin ka lang at i-measure kung bukas na yung cervix mo. Ang membrane sweep daw, after mong matusok, magsistay dun yung kanilang mga daliri and they need to sweep the amniotic sac or yung bag kung nasan si baby. Kailangan nilang i-push back yun or i-sweep against your uterus. Ang membrane sweep ay ginagawa to induce the labor naturally or in short para matrigger si baby na lumabas. If effective yung membrane sweep, makaka-trigger siya ng labor in just 48 hours after doing the procedure. Typically, sabi nila dapat 1 or 2 centimeters dilated ka na bago ka nila ma-membrane sweep. So hopefully next week tayo ay 1 or 2 or more centimeters dilated na para naman tayo ay ma-membrane sweep na din. Wala naman daw siyang risk as long as you and baby are healthy. Always ask your doctor kasi sila lang naman yung nakakaalam ng situation nyo. Lahat ng chinichika ko dito ay based on my own experience. Magkakaiba naman tayo ng katawan at nararamdaman. So, always ask your doctor about anything. So, eto na nga. Tanong nila, masakit ba ang cervix check? Just to let you know, ako po ay 0 pain tolerance. As in, konting sakit, masakit talaga siya sa akin. Nung pagkasundot niya sa akin, marirate ko yung pain 5 out of 10. Hindi siya masakit na masakit, pero masakit lang. Hindi ko alam kung magigets niya. May pain ka rin naman mararamdaman pero hindi siya super sakit. Para sa akin, mas uncomfortable siya kesa sa masakit pero masakit pa rin siya. It lasted for around 30 seconds or less than siguro yung pagka-sundot-sundot niya sa akin. But yeah, the experience is not as bad as what I'm expecting pero uncomfortable nga lang siya. Hindi ako sure about the membrane sweep next week kung gaano na naman kasakit iyon. Pero of course, babalitaan ko kayo. Pwede ba namang hindi? Sa ngayon ay kailangan ko munang ihanda ang aking utak at puso sa panibagong laban natin next week. But of course, anything for baby, there's nothing that we cannot do. Charis. Tapang-tapangan lang tayo hanggang magawa ang dapat gawin. By the way, kung nagtataka kayo kung ano ba itong bina-unbox ko, nagtataka rin ako kung ano yan kasi hindi ko na matanda na may in-order ba ako or what. Pero naalala ko, yan pala yung nag-message sa akin if they can send a baby a customized
teddy bear. So, yeah, I will share it with you pag nandito na si baby. Syempre, sa kanya yan, hindi ko naman yan bubuksan kung wala pa si baby. Thank you, GetAHug.co, for sending this teddy bear. See you next time.